Magandang araw po sa inyong lahat. Nangyari po ito taong 1999 sa May Tansa, Cavite. Sa katunayan niyan, kasagsagan po ito ng Kapaskuhan. Kaya't ngayon ko ito pinadala para pasok na pasok sa panahon. Bago yan, magpapakilala po muna ako. Ako po si Henry. Sana po magustuhan nyo ang kwentong ito. Dahil ang kwentong ito ang talagang nagpamulat at nagpaniwala sa akin na hindi lang tayong mga tao ang nabubuhay sa mundong ito. Actually, taga Maynila po talaga ako. Pero sa hindi ko malamang dahilan, nataon po na yung Christmas party po namin ng kumpanya ko. Naganap nga po doon sa may Cavite, doon sa may Tansa. Minirentahan po diyang isang resort. Private po ito, swimming pool tsaka mga kwarto. Sa katunayan, overnight naman talaga kami doon. Subalit, kinabukasan po noon, may date kami nung nililigawan ko. No choice eh. Kailangan magsakripisyo. Hindi ko rin naman pwedeng hindi puntahan yung Christmas party kasi doon binibigay yung bonus namin. At the same time, taon-taon, nagpaparaffle po ang mga boss namin. Ref, TV, washing machine, bigas, mga pera, at kung ano-ano pa. At alam nyo ba? Isa ako sa mga grand prize po noon. 10,000 pesos po ang napanalunan ko. Kaya naman tuwang-tuwa ko noon dahil kinabukasan, meron kaming panggastos noong nililigawan ko. So heto na nga. Around 11 PM ng gabi, pauwi na po ako nito. Sa katunayan niyan, hinatid pa nga ako ng isa sa mga katrabaho ko doon sa may labasan. Sigurado ka bang uuwi ka na? Gabing-gabi na pare ah. Ayoko sana pero pre, yung nililigawan ko kasi, nag-aya ng date. Baka bukas na ako sasagutin eh. Ay nako, kung sabagay. Pero pre, mag-iingat ka. Dayo lang tayo sa lugar na to ah. May pera ka pa naman. Oo naman pre. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Pero pre, alam mo na ba yung daan pabalik? Oo pre. Sakay lang ng tricycle tapos abang na lang doon sa may terminal. Highway naman yun, di ba? Tama pre. Ingat ka pre ah. Nagpaalam na nga ako sa katrabaho kong yun. Pagkatapos dumating na rin po ang tricycle. Sumakay na rin po ako dito at hinatid na nga po ako doon sa may terminal na malapit lang din po sa highway. Base sa tricycle driver, doon daw po dumadaan yung mga bus pabalik ng Maynila. Maghintay lang daw ako. Yun, kung may darating daw sa mga oras na yun. Nagbayad naman po ako sa may tricycle driver. At sa totoo lang, ewan ko pero parang may pinapahiwatig siya sa akin. Parang sinasabi niya sa akin na dapat hindi ako magpunta doon. Dapat bumalik na lang ako doon sa may resort. Bukas na lang ako umuwi. Pero syempre wala naman akong pakialam sa kanya. Ang akin, gusto ko nang umuwi para bukas makasama ko na ang nililigawan ko. Lumipas po ang mga sandali. May mga dumadaang sasakyan, kotse, motor. Pailan-ilan pero bus, wala. Napapakamot na ako nun. Kinakabahan na rin. Baka ako mamaya, abutin pa ako ng madaling araw. Wala pa ring bus. Nilalam ko na nga ako sa mga sandaling yun. Pero nung magagawa ko, wala, kundi ang maghintay. 30 minutes po ang nakalipas. Sa mga sandaling yun, wala na talagang dumadaang mga sasakyan. Kung noong unang dating ko doon may paisa-isa pero sa mga sandaling yun, wala. Paglingon ko naman sa magkabilaan, kaliwa at kanan, wala rin pong mga kabayan. Ang meron lang po doon, yung daan sa harap, yung pabalik doon sa may resort. Psst! Psst! Maya-maya, nakarinig naman ako ng may sumitsit. Napatingin ako sa likod, sa harap, sa gilid. Wala akong nakikita.
Sino yan? Sino yan? Hoy, kung sino ka man magmukhang pagtitripan ha. Taga-Tondo ko. Kayang-kaya kitang takalan. Nagtatapang-tapangan lang po ako nun pero deep inside, natatakot na po talaga ako. At yung sinabi kong yun, hindi ko kayang gawin sa totoong buhay yun. Hindi rin po ako taga-Tondo. Psst! Psst! Nagpatuloy pa rin po ang pagsitsit. At sa mga sandaling yun, palakas po ito ng palakas. Hudyat na mas papalapit ng papalapit sa akin ang pinanggagalingan ng sitsit. Iba na ang nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Kako, may hindi na tama. May mali. Gusto ko na nga sanang bumalik, pero syempre nagdadalawang isip ako. Pero parang delikado na talaga ako doon sa lugar. Baka mamaya may mang trip sa akin. Hold upin tapos patayin ako. Pero kung maglalakad naman ako, liblib din yun. Tapos malayo pa. Psst! Psst! Sa pagkakataon na iyon, sigurado ako, nasa likod ko na ang sumisitsit. At paglingon ko, nagulat na lamang ako nang may tao na po sa aking likuran. Isang lalaki, nakaitim, nakangiti, nakatingin sa akin. Sa dilim po ng lugar, nagliliwanag ang kanyang namumulang mga mata. Napaatras ako syempre, natakot ako sa kanya. At nagulat na lamang ako nang bigla niyang ibuka ang kanyang malaking bibig at naglabasan ang naghahabaan at naglalakihan niyang mga ngipin. Napasigaw naman ako sa takot. Mabuti nga nakagalaw ako kasi ilang segundo rin ata akong naistatwa. Tumakbo po ako, pero imbis na pabalik doon sa may resort, tumakbo po ako doon sa daan na papunta sa may Batangas, doon sa pinanggagalingan ng mga bus. Takbo lang ako ng takbo. Psst! Pero patuloy pa rin ang naririnig kong pagsitsit na alam ko, nasa likod ko lang. Pero hindi ako lumingon. Natatakot ako. Tangina, anong klaseng tao yun? Isang halimaw? Hanggang sa maya-maya pa, nagulat na lang ako dahil nasilaw ako sa isang maliwanag na ilaw. At kasabay po nun, nakarinig ako ng malakas na busina. Dahil sa harapan ko, may paparating na isang bus na papuntang Maynila. Agad naman akong pumara. At swerte, hinintuan ako nito. Hingal-hingal nga ako na makapasok ako doon sa loob. Tinanong pa nga ako ng konduktor pati ng driver kung ano ang nangyari sa akin. Iilan lang ang mga pasahero at yung mga gising napatingin sa akin pero wala na akong pakialam sa kanila. Hindi ko sila sinagot. Hindi ko sila pinansin. Umupo lang ako doon sa may bakanting upuan. Hanggang sa maya-maya, nadaanan po namin yung waiting shed, yung terminal na abandonado. At doon, muli kong nakita ang lalaki. Nakatingin ito sa akin. Nakangiti. Takot na takot ako noon. Kasi baka mamaya sumakay siya ng bus. Pero mabuti na lang, hindi. Sa awa naman po ng Diyos, nakauwi naman po ako ng ligtas at buhay sa Maynila. Takot na takot nga lang. Alam niyo ba ang nakaka-bad trip? Kinabukasan, noong nakipagkita na nga ako doon sa nililigawan ko, hindi pala date ang pakay niya sa akin, kundi sasabihin niya lang pala na tumigil na ako sa panliligaw dahil magmamadre daw siya. Ang saklap, di ba? Nalagay sa alanganin ng buhay ko. Muntika na akong mamatay. Yun pala, ganun lang pala ang magiging ending naming dalawa. Ang mas masakit pa, March the following year, napag-alaman ko na buntis pala ang babaeng ito. Hindi nagmadre ang gaga, nagpamilya. Buisit. Dobleng nakakabwisit.
Anyway, wala na naman akong pakialam sa kanya. Kasi sa mga sandaling yun, nagkaroon po ako ng trauma. Dahil yun sa nangyari sa akin. Sabi nila, baka raw aswang yung nakasalamuha ko. Swerte daw ako kasi nakatakas ako. Dahil kung hindi, baka ngayon wala na ako. Baka noong gabing yun, ipinatay ako ng aswang at kinain niya doon sa abandonadong terminal na iyon sa may Tansa, Cavite. Kayo, palagay nyo, ano nga kaya ang lalaking yun?